Kaserbisyo of the day, walang iba kundi ang Director ng Traffic Enforcement Group ng MMDA. Magandang umaga po, Attorney Victor Nunez. Magandang umaga po, Ma'am Ninya and Sir Jack, at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Yeah. Attorney, ayan, excited kaming marinig matapos po itong nangyari. Attorney, excited kaming marinig, no? Matapos yung nangyaring kagimbal-gimbal. Carmageddon ang tawag nila. Nung weekend na traffic po. Sa Ano Marcos po ang Highway. mga gagawin ngayon ng MMDA para naman maibsan itong tinatawag na holiday traffic? Yes, mamaya ho, 1:30, we set a meeting with different LGUs, especially yung may sakop dyan sa Marcos Highway. We invited Cainta, Antipolo, Marikina, Pasig, and even Quezon City for a meeting para upuan po namin at mapag-usapan just to assure the public na sana hindi na maulit yung nangyari nung Sabado. And we'll make adjustments and at least maplansya kung ano man po yung mga traffic policies or traffic management plan na kailangan namin gawin dyan. Kasi it interconnects different LGUs. So we'll have to make sure na dapat yung mga traffic policies ay magkakatugma at kumbaga well-coordinated. Yes, Attorney, volume lang talaga ba yung naging problema nung Saturday night? Or Yes, no weekend? volume and maraming nag-gridlock doon sa mga U-turn slots. Yes, oo. Ang And dami. yung iba hong nainip, nag-counterflow na Oo. because siguro hoping na mauuna sila, and yet it contributed pa sa paglala ng gridlock. And hindi lamang Marcos Highway yung affected nito, pati Katipunan, Aurora, C5, and part ng areas ng Quezon City talaga hong tinamaan din at nagkaroon ng matinding traffic until midnight last Saturday. Yun nga pati doon sa si may Migs, Blue Ridge. sorry, just to share, si Migs, si Migs Bustos po, 3 hours nung Saturday night. 1 a.m. na siya Sobra nakauwi. talaga na Oo. no? So actually napansin ko doon pag dumadaan ako diyan. Ang daming mga U-turn slots talaga po diyan no? Pati doon sa may Philinvest, we sa have may to Santa study Lucia. that. Kaya nga po, siguro titingnan namin kung dapat pagbuksan na ba yung mga intersections. That's why kasama rin mamaya sa meeting ang aming Traffic Engineering Center to take a look into the yung mga calibration ng traffic lights dyan, yung mga U-turn slots, kailangan ba dapat nakabukas yung mga intersections. Yeah. So that would be part of the agenda mamaya sa aming meeting later on this afternoon. Okay, what about yung tungkol po sa mga truck daw? Oo. Ayan, yung... Yeah, we invited DPWH din pala Yeah. mamaya kasi may concern din doon kasi 'di ba yung may weighing Yeah, oo, sila sa tapat doon ng isang na, mall doon meron. kapag medyo dumami rin yung mga dumadaan na truck sa area na yan sa Marcos Highway, parang pumipila na. And it causes also obstruction at yung nangyari nung Sabado, may recorded ho kaming 4 road crash incidents at 2 stalled vehicle na truck. So it also added dun sa pagkaroon ng matinding traffic. But anyways, kailangan ho namin tingnan ng mga polisiya ano ba yung mga right now na mga ini-implement na mga traffic management plans or traffic policies ng bawat LGUs para at least ma-coordinate namin at maging tugma para yung buong kahabaan ng Marcos Highway hindi na po magdanas pa ng nangyari nung Sabado. isang truck lang ang huminto at masiraan. Oo, Ang wala na. katakot-takot ang epekto niyan Oo, hindi kasi ganun kasing lawak ng EDSA yan di ba? Yes. Opo. So, dapat it is mataas yung... interconnected rin ho kasi. And kami kasi, Opo. technically, yung MMDA, up to Pasig, Marikina lang ang aming jurisdiction. And beyond that, Cainta and Antipolo, it's no longer part of MMDA. But we need to coordinate with these LGUs kahit hindi siya parte ng MMDA because yung Marcos Highway, yung buong kahabaan, it transcends to different local government units boundaries. So, kailangan din nakatugma at aligned yung mga traffic policies ng mga LGUs na yan. Oo.
Tsaka attorney, ilan uli yung percent na yun nadadagdag sa volume ng vehicles natin tuwing sa amin hong holidays? experience, tumataas ng 5 to 10% yung volume of vehicles, especially along EDSA, kung saan 29 malls po ang nandyan, northbound and southbound from Pasay to Caloocan. So, may naitala na nga ho kami, November 17 pa, 5.7% increase from our regular vehicle count na average ng 408,000. Nung November 17, umabot po ito ng 429. Okay. Kasi 429,000 yes. So, vehicles po. 21,000 in EDSA alone. Imagine. Pero, EDSA pa lang yan. Ha? but attorney, ano dapat? I mean, yung acceptable. Kasi yung 429,000, Marami grabe. talaga yun. Parang populasyon Yung ng isang bansa. Yung 408,000 na daily count natin, na average, is medyo nararamdaman na natin yung pagbigat. How much more kung papalo pa ito ng 429 or more than 430,000? Attorney, 408,000 is the average. So, whether it's Yes, Christmas from or hindi. January to- I mean, yes. okay. But ngayon, nadagdagan siya naging 420 plus thousand. Oo. Ang dami. 429. So, it's plus 21,000 yan in EDSA alone. So, just okay. imagine. That's why we will also encourage the public na kung pwede ho Public gumamit ng mass public transport Yeah, like LRT, Or MRT, carpool. bus carousel or mag-carpool. Kasi problema rin ngayon, ang daming occasions, celebrations, nagdadala ng private vehicles. Yung mga establishments, kulang naman sa parking. Yes, oo. Walang Yan. parking. Yun, And totoo ang yan. tendency, they would park sa mga side streets. And it also causes, congestion and yung nagkaka-traffic din kasi tinuturo natin yung mga mabuhay lanes as alternative route ng ating mga motorista. And yet, lalo na sa gabi, kung doon nakapark na kasi yung mga establishment wala naman sapat na parking slot. So, it's also added to the congestion po, especially this Christmas rush. Opo, nanguhuli ba ngayon ng totoo ng mga nandyan sa mabuhay lanes? Yes, dalawang grupo na ho ang nag-ooperate ng mabuhay lanes. Ngayon, yung grupo ni Gabgo ng Special Operations Group at yung STAG ni Colonel Bong Nibriha. So talagang dalawa na. yung Dalawa na. pag-operate namin. Oh, Just to yun yung dalawang ensure na gumagawa talaga yung mga alternatibong ruta Daming kaaway natin na mas nun eh. free from obstruction. Oo. Oo, pero pero yun nga, ganun ang talaga, hirap they din have kasi to do it mag-mass eh. transposer and attorney and Nina. Pag kunyari namili ka marami, tapos magsasakay ka sa MRT, medyo mahirap. Magdadala ka talaga sa kaya. Pero mas maganda talaga kung hindi ka naman mamimili at mag-mass transportation ka lang. Yung bus carousel natin, sa totoo lang, na efficient siya. Sumakay Okay ako, naman. mabilis Yes, siya. mabilis naman Weekday po or siya. weekend? Weekend or ako sumakay, mabilis siya. weekend? Oo, kasi may limit lang sila para tumigil. Hindi sila pwedeng matagal sa Oo, isang at least station. gumagalaw siya eh. Yeah. Oo. Yes po. Opo, ang dami po talagang dapat i-improve. Well, sana po bumalik po kayo kasi yung meeting nyo mamaya, 2:30. Siguro yung 1:30 resulta. po, 1:30. 1:30 po, no? We will await yung results po ng inyong meeting at kung ano po yung mga solusyon na Hopefully, gagawin po natin. There will be a positive outcome and Sana nga po. naman Opo. we will ensure Alright. the public na hindi na maulit po yan. Oo nga. Opo, good luck po ha sa MMDA. Maraming salamat. Maraming Attorney. salamat po and magandang umaga po. Magandang Yes. umaga. Attorney Victor Nunez, ang director po ng Traffic Enforcement Group ng MMDA. Salamat po.